nangangailangan at sa ating kapwang nangangailangan at sa ating kapwang nangangailangan. Ayan po. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kape. Pasensya na po, ako po ay na-late ngayong umagang ito. Hindi ko po namalayan yung oras habang nagtitimpla ako ng kape. Napatagal yata yung paghalo ko. Anyway, sa aking paghahanda, yun din. Kaya ako po ay nahuli o na-late ngayong umagang ito. Pasensya na po at patawarin niyo ako dahil ako ay hindi nakaabot sa tamang oras. 5:30. Ang oras mo natin ay 5:38. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Maraming salamat sa inyong paghihintay. Maraming salamat sa inyong pasensya. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandito na naman po tayo para pag-usapan ang tinuturo ng Biblia, ang salita ng Diyos, kung ano nga ba ang dahilan ng mga bagay-bagay ng paghihirap sa buhay. Anyway, some of us knows this already dahil ito po ay napapahapyaw na ating po pinag-usapan sa tuwing tayo po ay magkaroon ng ganito na pag-aaral at lagi nababanggit na magpasalamat tayo sa Panginoon kahit sa mga paghihirap, sa mga problema, sa lahat ng mga pasanin sa buhay, sa mga sakit. Pasalamat tayo sa Panginoon. Lagi natin sinasabi yan. Pagkos ngayon, mga kakape, pag-usapan natin yung mga kadahilanan kung bakit nga ba naghihirap ang mga tao. And some of you, maybe meron ng clue patungkol dito, pero ito'y ating pag-aralan pa rin dahil ito nga po ay napakahalaga para kahit sa kabila ng mga pag-uusig, kahirapan ito, patuloy pa rin tayong positibo sa buhay Kristiyano. Dahil yan po ang kalooban ng Diyos. Kagaya po ng sinabi ng Diyos, mga kape, that in everything give thanks, and in Philippians chapter 4 verse 4, ang sabi po doon, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Inulit pa po yung rejoice doon. Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Napakalaga po kasi na isang anak ng Diyos ay laging tama po ang kanyang aura. Maganda po ang kanyang aura. Na kahit na nabibigatan na, nahihirapan na, alam niya kung saan niya dadalhin. Alam niya kung saan siya kukuha ng tinatawag na paghugot. Okay? Alam niya kung saan siya huhugot when it comes to these trials and testings of life. Dahil nga po alam natin na ang Diyos po ay nagmamahal sa atin, and He told us that we need to cast our cares to Him because He cares for us. Yan po ang sinabi ng Diyos. Kaya magandang umaga ulit sa ating lahat, mga kakape. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paeng, lumalapit muli sa inyo at ating po pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, na kung saan dito po tayo nagkakaroon ng lakas, nagkakaroon po tayo dito ng tibay, tatag sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa pagpapatuloy as we face another day. And sa mga kasama natin sa kabilang mga ibang bansa, maaring kayo ay ready nang matulog. Pero salamat sa Panginoon pa rin dahil kasama namin kayo. Magandang umaga dito sa Asia, magandang tanghali dyan po sa Hawaii, magandang hapon po dyan sa Canada, magandang gabi dyan po sa England, opo, dyan po sa London, sa Kent, dyan po sa Sunderland, isama natin ang Switzerland, Norway, at saka sa Spain. Magandang oras po sa inyo, magandang gabi at madaling araw po dyan po sa Taif, dyan po sa Saudi Arabia, opo, dyan po sa UAE, dyan po sa Dubai, sa Qatar, sa Kuwait, sa Daman, Oman, sa Riyadh, at sa lahat po ng parte ng mundo na kung saan aabot po at umaabot ang ating pong programa
dahil po sa inyong pag-share. Maraming salamat sa inyo at magandang oras at nawa ang kapayapaan ng Diyos ay mababas sa atin. Kaya salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Panginoon. Meron ba kayong mga katanungan, mga kape? If you have questions, just feel free to PM me or i-comment lang po ninyo kung ano yung mga katanungan at subukin po natin yan sasagutin sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. At kung hindi ko man masagot ngayon, sasagutin ko po sa mga susunod nating mga pag-aaral every morning. Ayan po. So, as we continue on, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Panginoon, patawarin po ninyo kami sa lahat po ng aming pagkakasala. We thank you very much, Lord, for the assurance. We thank you very much, Lord, for the life eternal that you have given us. Maraming salamat po, Panginoon, sa kaligtasan. Maraming salamat po sa pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Maraming salamat po sa buhay, sa kalakasan, sa kalusugan. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming mga pamilya. And we thank you even for the community that you have given us to live in. Maraming salamat din po, Panginoon, sa inyong paggabay, sa inyong proteksyon. Maraming salamat, Panginoon, at kayo po ay patuloy na nangungusap sa amin. At inyo pong ipinapaintindi sa amin na inyong salita ay napakahalaga sa aming pong buhay. Nandito po ang bawat sa Panginoon at maraming salamat po at kasama namin sila ngayon. Mga nandyan po sa ibang bansa, mga nandito po sa Pilipinas. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo po ginagawa sa amin. Salamat po at hanggang ngayon, buhay pa kami at malakas. May pribilehyo, pagkakataon para maglingkod sa inyo at maglingkod sa kapwa at maglingkod na may kababaang loob. Muli, Panginoon, kami po ay suutan yon ng kababaang loob na sa ganon ang iyong pong biyaya ay magtrabaho po sa aming pong buhay. Ang iyong biyaya po ay aming pong may enjoy. Again, Lord, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga naisip, sa amin po mga nasabi, sa lahat po ng kilos namin hindi po tama. Patawarin po ninyo kami. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. At ngayon po, nilapit po namin sa inyong bawat pamilya. Bawat pamilya ng mga nakikinig at makikinig pa, mga nanonood at manonood pa. At you may please bless them. Kung meron silang mga problema sa pamilya, problema sa partner, problema sa tahanan, problema sa trabaho, problema sa employer, problema po sa komunidad, lalo na sa problema dito po na dinulot ng pandemya. We are praying, Lord, that you please strengthen us, encourage us, sustain us. Maraming salamat po sa pag-aotong ito. At salamat din po sa inyong ginagawa po na patuloy na pagpapagaling sa aming po mga hinihingi sa inyo. Mga kapatiran, mga kaibigan na nangailangan po ng lunas sa kanilang po mga sakit, kalakasan at patuloy na paggaling. Katulad po ni Sir Nemesio Alipio Jr., kay Janelle Sharp, Evangeline Bendia, Trinidad Cabigon, Geraldine Manuel, Rafael Ragasa, Ilyong Asuncion, Manong LD Alonso, Chicky Alonso, Natalie Cheng, kay Sir Benz Alpapara Carla, kay Marjorie, kay Grammy Carme, sa patuloy niyong pagtatrabaho at pagpapagaling sa kanila.
and even for Manang Rene Laborte and Edelberto Jong Cañete Jr. At ganoon din po si Sir Alcaraz, Sir Ernesto Se. Maraming salamat po. And we pray also for the complete recovery of Auntie Marin Raca Alonso. Patuloy po kayong magtrabaho even for the people whom no mayroon po silang mga maintenance na iniinom, that they may please maintain their good health, Panginoon. At sa lahat po ng mga frontliners, we pray that you may please protect them at ilayo mo po sila sa kapamakan. And we pray, Lord, we are begging you na tapusin mo na po ang pandemyang ito. Maraming salamat po. Please work in the life of our President. Please protect him. Give him good health, wisdom in every decision that he will make. Down to the senators and to the House of Representatives. Sa amin pong governor, patuloy po kayong magtrabaho sa kanya. At sa amin pong mayor, we pray that you may please bless also our community, the leaders of the community, especially the punong barangays. I do pray that you will strengthen them, give them patience and wisdom as they lead, as they see for the betterment things, for the betterment of our communities. We thank you very much, Lord, for their efforts. At ngayon po, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo na sa mga panalangin po ng bawat isa sa amin. I know that there are people whom are praying right now na meron pong hiningi sa inyong pabor, maaaring special na request, maaaring ito ay isang unspoken request. Panginoon, please work in our midst and in our lives. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Give us understanding once again as we talk about your word. Panginoon, ang inyong pong salita hindi po nagkulang. Kaya, Panginoon, give us understanding in every verses that we will going to learn or study this morning. Dinadalangin pa po namin, Panginoon, ang mga teachers, mga apur, at please protect them. Ilayan mo po sila, Panginoon, sa kapamakan, and even, Lord, for giving them also, give them that good health and patience, Panginoon, sa mga naka-isolate, sa mga naka-lockdown, sa mga naka-quarantine. Panginoon, bigyan mo po sila ng pasensya, and they need to wait until the time that they need to go out, that they will be released because of this pandemic. We are doing this, and these things needs to be done for our safety. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon po, inilapit po namin sa inyo na kahit po ang mga nandun po sa ibang bansa, sa mga nagtatrabaho, please, Lord, continue to work in their lives. Please protect them. Maraming salamat po. At ganoon din po, Panginoon, I do pray for the preachers, sa mga pastors, sa mga laymen, ministers, ng inyong salita, the churches. Please bless them. Give them wisdom in our pastors, our spiritual leaders, our mentors, and the government. We pray that you may please, Lord, use them mightily for your glory. At ganoon din po, Panginoon, na ang Ebanghelyo ay makaabot sa lahat ng sulok ng mundong ito. I do pray also, Lord, for the strength that you give us every day. And for those nangailangan po ng kalakasan, please ibigay mo po sa kanila. Pahinga, ibigay mo po sa kanila. Maraming salamat po, for you are enough. Kayo po sapat na sa aming pong buhay. And please help us to realize that. Help us to recognize you and acknowledge you every day in our lives. First in our lives. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you for everything, and please continue to work in the life of Christine Ednilao and even her group, her mates, sa lahat po na mga kasama nila doon sa training, at you may strengthen them na matapos po ang training nito at sila yung maging mga alagad ng batas, that they may be serving you and serving others.
with humility, to serve and protect. Bless us all, O Lord. We thank you very much for this time. Ito pong aming dalangin. Please, Lord, give us this day our daily bread. Sa lahat po, Panginoon, thank you very much for your provision, for providing our needs, and for the blessings. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen and amen. Thank you very much mga kape for your time and for your love to the Word of God. And gaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, na kailangan po nating pag-aralan ang patungkol po sa mga nangyayari sa ating buhay, kung bakit nga ba meron tayong tinatawag na paghihirap o pag-uusig. May mga nagtatanong bakit noong ako'y nakakilala sa Panginoon, lalong marami akong mga nararamdaman o mga nararanasang mga problema at mga pagsubok sa buhay. Let us remember mga kape, yes, ang pagsubok sa buhay o pagsusulit sa buhay ay napakalaga po, na kailangan pong intindihin na ito po ay ginagamit ng Diyos in order for us to learn and to grow into maturity. Kaya bago tayo dumako sa ating pong paksa, gusto ko lang pong batiin ang bawat isa na nakikinig at nanood ngayon. Kay Manong Rizalito Lopez, and of course kay Ma'am Florence, maraming salamat po, good morning. Kay Uncle Arnold Valeriano, kay Auntie Elena, maraming salamat Uncle, thank you very much. And kay Ma'am Belle Guillermo, dyan po sa Spain, magandang oras po sa inyo. Ingat po kayo palagi dyan, Ma'am Belle. And of course kay Brenda Rosales, and of course kay Judy. Kay Judy, nandyan po siya ngayon. Thank you very much, Judy. God bless you. Patuloy ka lang. Ganyan talaga. Salamat tayo sa Panginoon for giving us that desire to learn more and to love His Word more. Dahil nga po, dito lang naman po tayo dapat mamuhay. Tandaan po natin yan. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Opo, ito po ay isang pagkain ng ating pong kaluluwa na nakapagbibigay po sa atin ng inspirasyon, hindi lang po ng inspirasyon, that strength to move on, to go on as we are still alive, that we may know our purpose, why we are still alive. So, yun po, the purpose is that for us to glorify His name and to serve others. Especially, yung tinatawag natin pag-share po ng pagmamahal o ng kaligtasan na nasa sa atin. Kaya maraming salamat dahil tayo ay inaring ganap ng Panginoon dahil sa pananampalataya. Marami man tayong mga naririnig na iba't ibang bersyon ng pagtuturo. Pero as long as we are intact with the Word of God, we are saved. At salamat sa Diyos sa Kanyang salita at mga pangako na totoo na kung ito'y ating gagawin din po niya ang Kanyang pangako dahil hindi po siya kailanman magsisinungaling. Maraming salamat sa Panginoon. Yes, thank you very much, Judy and Brenda Rosales. Ma'am Telma, harapal ko nila. Maraming salamat po. Hola Pastor, nimbaga bigat yun dito po ay 10:30. Salamat po ma'am for giving us that time. So 10:30 ng gabi dyan po sa Spain. Maraming salamat po. Hola. Yan. Buenas noches. Tama po ba yun? Okay, maraming salamat po. Jennifer Sahagon, dyan po sa California. Kumusta ka na, Jennifer? Ingat ka pa lang dyan. Jennifer is one of the mga chikiting na kababaihan na tinuturuan namin dati dyan po sa Sangil, Bacara. At nandyan na po siya sa California. Maraming salamat, Jennifer. Thank you very much. God bless you. Kumusta mo lang akong kay Roger? Kumusta mo kay Roger? Nakita ko binatang-binata na siya. Meron na rin siyang 4 wheels dyan sa California. Okay, maraming salamat po. Ma'am Charles Pon, Louis Respicio, maraming salamat po. God bless you po. Krame, and of course kay Marjorie. Okay, salamat. God bless you, sister. Salamat for joining us live. God bless you. And God even protect your family. Meredith Maningas, and of course kay kay Ate Marlene, kay David, kay Damer, kay Nining, kay Diom, kay Merdy, kay Aiko,
Lahat na kayo dyan. Kay Rosalie, kay Jong, maraming salamat. God bless you all. Maraming salamat, Edet. Kay Ma'am Joel Raynon, maraming salamat po. Thank you very much, ma'am. Thank you, teachers. God bless you, teachers. Auntie Marilyn Raca Alonso, Ma'am Imelda Marcos Paguyo, maraming salamat po. Our time now is 5:57. Maraming salamat po. Thank you very much, Ma'am Marisa Marcelo Acob dyan po sa Bacara. Maraming salamat. Thank you very much, Auntie Marilyn Raca Alonso. And of course, happy Friday morning kakape from Ma'am Mirna Munoz. Maraming salamat po. And of course, kay Manong Edwin Agkawele. Ipag Malin Castillo Alonso, maraming salamat. Thank you very much for always sharing. And of course, kay Manang Colya Reyes din po sa Hawaii. And of course, sa lahat na mga kasama niyo dyan sa Hawaii, mga nakinig dyan sa Hawaii, God bless you po, nimbang nga malimyo, nimbang daw yun tita. Hawaii, Padang Ilocano, ken taga Barangay Cavite. Maraming salamat po. Fredaline Patok Pascual, maraming salamat po. Ma'am Patok Pascual, Fredaline, God bless you po. Thank you very much for joining us. And of course, Jay Junver Yasanya, thank you very much, Brother Junver, for always praying for us. And kay Jeff Alonso, ayan po. So thank you very much. Sa ngayon, wala pa naman nagtatanong. So if you are awkward o kung meron kayong mga tanong na hindi nyo, ayaw nyo na malaman ang inyong pangalan kung sino nagtatanong, pwede naman kayo mag-PM sa akin, and I will never mention your name, and I will try to answer your questions, okay, with the word of God. Ang oras po natin ay 5:59. Maraming salamat sa Panginoon for this time, and now we will proceed to our topic. Ayan po. Bakit nga ba dumaranas ng paghihirap at pagsubok ang mga anak ng Diyos? Today is February 26, 2021. Matatapos na naman po ang buwang ito. At kung maalala natin, mag-isang taon na mula nung tayo nagkaroon ng EZQ sa entire Luzon. That was March. At ngayon po, pag-usapan natin, bakit nga ba dumaranas ng paghihirap at pagsubok ang mga anak ng Diyos? Kung maaari, kung ating isipin, ayaw natin ng ganun, di ba? Kung maaari, ayaw nating magka-problema. Kung maaari, tayo umiwas sa problema. Kasi merong pong merong isang kanta na nagsasabi, tawanan mo ang iyong problema. Di ba? Subukan mo ang tawanan ng problema mo. Baka pati problema mo tatawa rin sa iyo eh. Anyway, meron din nagsasabi na iwasan mo na lang yan. At alam niyo po, bawat individual may kanya-kanya pong mga pagsubok sa buhay. It's every one of us because of responsibility. Meron pong mga pagsubok. Opo, kung ikaw isang ama, meron kang hinaharap na pagsubok na kailangan mong malumpasan at kailangan mong harapin bilang isang ama. Ganon din ang isang ina at ganon din sa mga anak. Yes, it's every one of us as individual. Tayo po ay harap sa mga pagsubok. Meron po mga paghihirap, and we cannot deny that. Hindi po natin pwedeng iwasan yan. Though some of us is doing this what we call going away from these trials of life, testings of life. Pero yan po ay susunod sa atin. Susunod sa atin. Because pag hindi po tayo natuto sa isang bagay na mga pagsubok na yan o mga pagdurusa, paghihirap na yan, hindi po tayo tatantanan yan. Nandyan pa rin yan. So, in order for us to combat or to fight against them, actually, we should not fight against them, but we will welcome them. We should welcome them as friends. Pag sinabi natin we will welcome them as friends, we are counting them as a help for us to level up. Apo,
yun po yung gagawin ng Diyos para po tayo ay aangat sa ating pananampalataya. Not only that, tayo po ay lalago sa ating pong buhay spiritual. Tayo po ay grow into maturity. Ayan po. Kaya may mga tao na sinasabi ng iba, ang tanda-tanda mo na, wala ka pa rin asal. Sa Ilocano, parang ganito eh. Alaklakayan kan, aumpay tinakam mo. Lalakad di ko ma. Bakbagatan kan, aumpay tinaknakam mo. Nakawad madinga-dingdinggan. It's very, it hurts. Diba? Parang ganon. Mahirap yun. That's why we need to level up. Kailangan po natin mag-grow. And these pagsubok sa buhay are essential. Ito po ay mahalaga sa atin. Kaya tandaan natin to. Isa pa po ito. Isa ito sa mga logic ng tungkol po rito. Ang isa pong bata na nag-aaral, hindi po angat yan pag hindi po siya dadaan sa pagsusulit. Opo. Pero ang maganda po rito, hindi po sila pwedeng bigyan ng isang pagsusulit, though some are doing that for the advancement. Hindi naman pwedeng ibibigyan ng test question ng grade 1 na ang ibibigay mong test question ay pang test question ng grade 6. Maliban na lang kung nag-advance. But that is not the way it is. It should be gradual when it comes to the testings or the examinations that we are giving to the pupils. Diba? Dapat gradual. Hindi pwede yung bigla-biglaan. Baka ma-stress yan. Sabi niya, ayaw ko na mag-aaral. Napakahirap naman. Katulad ngayon, mga kape, aminin po natin, napakahirap na mga modules nila ngayon. Opo. Napakahirap. Kahit po sa online, mahirap din eh. Pero, what ay magagawa? It's part of what we call new normal. Sinasabi natin, kailangan mag-module, kailangan ng online class para maiwasan natin yung tinatawag na face-to-face, yung mass gathering. Yes, tungkol po sa mass gathering, gusto ko lang pong i-announce kasi may nagtanong po sa akin kagabi. At hindi ko po nasagot kaagad kasi nga po hindi ako nag-review ng mga guidelines dahil sa dito sa Lawag City at sa Ilocos Norte. Hinihintay po natin palagi yung tinatawag na final na EO o Executive Order from our Governor. Kahit na narinig natin yan sa national, hindi pa rin namin masyadong ini-announce yan dahil nga ang magpa-final po ay yung EO ng Governor po ng aming pong probinsya. Ngayon po, ang tanong po ito, okay lang po ba dito sa Lawag City, sa Ilocos Norte, specific po ako dun na kung sila ay magkaroon ng party o birthday party or magpapakain, maghahanda, na may mga pupuntang mga bisita at makikain sa kanila. Okay, ayon po sa executive order ng ating pong governor dito sa province of Ilocos Norte, executive order 100-20, mass gathering, ito po when it comes to churches or religious activities, religious gathering, indoor and outdoor, it should be not more than 50. Okay, tinatawag nating 35% of the facility. Okay? 35% po in attendance. Yun po ang binibigay sa atin ng guideline. Ay paano naman sa mga naghahanda, sa mga may mga birthday parties, sa mga may gustong mag-treat at magkaroon ng bisita? Makinig po tayo mabuti mga kabarangay para alam po natin. Hindi pa po pinapayagan ng ating executive order na magkaroon ng ganong gatherings. At magkaroon man ng ganon, it should be not more than 15 persons nasa pribadong lugar sa isang bahay o tahanan. Not more than 15 persons to gather to avoid yung tinatawag nating
ah, ah, rapok-rapok, yung walang social distancing. Okay, to avoid yung mayroong mga contact. Yun po ang dahilan. And if gusto nilang mag-imbita pa ng iba, it should be with the permission of the barangay chairman o barangay o punong barangay. Opo, tandaan po natin yan ha. Dapat meron pong permit ang barangay chairman, dapat niya sinabi sa kanya at siya ay pinahintulutan. At kung mangyayari yon, magre-request din ito dahil sa sinabi kay kapitan, magde-deploy siya ngayon ng mga barangay tanod sa barangay officials para mapanatili na maayos po ang sitwasyon na nasusunod po natin ang tinatawag na protocol. Wearing of face mask at saka yung tinatawag natin social distancing. So yun po maliwanag po yun. So hanggang 15 lang po, maximum of 15, not more than that, ay pwedeng pumunta sa bahay. Okay? So kung meron kayo alam na ganyan, pwede nyong kontakin si kapitan, kontakin nyo yung mga barangay officials. Bakit yung ganitong bahay nagkaroon ng mas marami kaysa 15? You ask the barangay captain. Alam din naman natin yun. Okay? Baka naman wala silang permit walang pahintulot ng kapitan sa kanila, pwede natin silang kausapin. Okay, isumbong mo kay kapitan. Isumbong yun sa mga otoridad para magawan po natin ng paraan ng maayos na walang gulo. Ano po ba? Ano po? Naginin po tayo. Now, that's one of the testings also. Tama? So, let's go mga kapatid. Ano ang mga dahilan ng mga ito? Yung paghahirap o mga pagsubok na ito. May sinasabi doon sa Job chapter 5 verse 7. Sa aklat ng Job chapter 5 verse 7 ito sinasabi. Yet man is born unto trouble, as the sparks fly upward. So ang tao daw ay isinilang na merong pag-uusig. Isinilang ang problema, isinilang ang tao na merong kasamang pagsubok, trouble, problema. Opo, kaya po yung sinasabi ng Diyos. Kaya kasama na sa buhay ng tao yung mga testings na yan. Mga trials na yan. Yung pagsubok na yan. Yung mga paghihirap na yan. Kasama na sa tao. Nung tayo ay isinilang, kasama na natin yon. Okay? At sinabi dito sa Psalms 34. Okay? Ulitin ko po. Psalms 34:19. Many are the affliction of the righteous. Napakaraming mga pag-uusig, paghihirap ang mga matutuwid. But the Lord delivered him out of them all. Pero nandyan ang Diyos para tayo ay tulungan. At tayo ay makalampas o malampasan natin to ng maayos. Hindi yung malampasan na tumalon ka at pumunta sa kabila. Pero yung nalampasan mo na yun po ay napag-aralan mo, hinarap mo, at nagkaroon ka ng tamang reaksyon, tamang behavior, at naintindihan ang kadahilanan, at nakuha mo yun, at daladala mo sa pagkalampas nito, na merong katagumpayan. So, yun po ang sinasabi ng Diyos. Maraming mga pagsubok sa isang anak ng Diyos, pero nandyan ang Diyos para tulungan tayo. Para tayo ay magbigyan ng tagumpay sa mga ating dinaraanan o dinadaraan ng mga pagsubok na ito sa pagsusulit sa buhay. Okay? Dito rin sa John chapter 16 verse 33. Kaya makinig tayo mabuti mga kape in order for us to understand. Yun palang dahilan. Okay? John chapter 16 verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Ito mga bagay sinasabi ko sa inyo, sinabi ng Panginoon. That in me ye might have peace, na sa akin magkaroon ka ng kapayapaan. Sabi ng Panginoon. But in the world ye shall have tribulation.
Dito sa mundo, maraming mga paghihirap, maraming mga problema. Pero ang sabi ng Diyos, be of good cheer. Be of good cheer. So, dapat, ano ka lang, relax ka lang. Dapat magkalak ka lang. Dapat mag-move on lang tayo. Dahil ang sabi ng Diyos, I have overcome the world. Dahil tinalo ko na. Dahil na-defeat ko na ang mundong ito. Yan ang sinabi ng Diyos. At ang sinabi ng Diyos dito sa sinulat ni Timoteo, sinulat ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. So lahat ng mga gustong mamuhay para kay Kristo, sa lahat ng mga gustong sumunod kay Kristo, sa lahat ng mga gustong tumalima sa mga kautusan ng Diyos, sa lahat ng mga gustong mamuhay na may pagka-Diyos, ang sabi ng Diyos, ang sabi ng aklat na ito na ating binasa, shall suffer persecution. Sa lahat ng sumusunod kay Kristo ay daraan at makakaranas ng maraming pagsubok. Dadaan sa maraming paghihirap, pag-uusig, pagsusulit. Ayan po ang sinabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 12. So ibig sabihin nun, pag susunod pala tayo kay Kristo, kaya naman pala maraming nagsasabi, mula nung ako ay nagpasya na sumunod kay Kristo, lalong dumami ang problema ko. Totoo po yan. That's part of it. But may pagkakaiba na po eh. Dahil kasama na natin ang Diyos. At minsan, ginagamit din ito ng Diablo para tayo ay mag-quit o huminto para tumigil sa pagsunod sa pagsunod kay Kristo. Dahil sa daming mga tentasyon na ito, problemang dumarating sa atin. Minsan, pag sumagi sa ating isipan, ay ganito pala kahirap pag sumusunod kay Kristo, ay ako na. Then we faint, then we quit, then we fail. Now, mga kape, this lesson will help us to realize that in this life, we need to go through these testings of life. Normal lang po yun. And the good thing is that God is saying, hey, nandito ako. Tutulungan kita. Yun ang sinasabi ng Diyos sa inyo. Always acknowledge me. Every day, every time, every hour, every minute. And because I am there. I am just there. I'm in you. I'm beside you. I'm watching you. I will guide you. I will help you. Ano gagawin natin? Manalangin tayo sa Kanya. Hingin natin sa Kanya, Lord, I cannot do this alone. Remember? Yung footprints in the sand? Yung kanta na yon, na nung isang gabi na naginip ang isang lalaki at nakita niya nandun siya sa tabi ng dagat at naglalakad at looking at his back, nakita niya yung dalawang sets of there are two sets of footprints, and one belonged to God and one belonged to him. And during that time he enjoyed the fellowship with God. Pero dumating yung time na siya po ay inusing, nagkaroon ng problema, mabigat, hindi alam ang gagawin, at hirap na hirap, at feeling niya siya ay nag-isa. At nang tumingin siya sa kanyang likuran, nakita lang niya ang isang set of footprints. One set of footprints. And nagtanong siya sa Diyos, Lord, bakit ganoon? Nung panahong ako ay nahihirapan at kailangan ko ng tulong, bakit iniwan mo akong mag-isa? That is the quote. That is the kung ano yung sinasabi ng kantang iyon. And the Lord replied, my son, I love you, and I will never leave you.
Yan ang sinabi ng Diyos. During those times that you're suffering, marami kang problema, hindi mo alam ang gagawin mo, nabibigatan ka, nahihirapan ka. Nung nakita mo ang isang yapak o isang footprints, isang set of footprints sa likuran mo, it was then, sabi ng Panginoon, it was then that I carried you. Yun na yung panahon, ikaw ay binuhat ko. So yun ang sinasabi ng Diyos. So we as Christians, it is normal and it's a part of our lives. It's the part of our lives that we need to go through these testings of life in order for us to grow at tayo po ay maging effective na counsel and help to those who are behind us, that someday they will go through these testings also same as we have gone through. Then we have that strength to tell them what to do, because nalampasan na natin yun. At huwag natin sabihin, nalampasan ko na, bakit meron pa ulit? It's part of life. As Job said, man is born unto trouble. Excuse me po. Excuse me po. Okay. So, bakit nga ba ang unang dahilan nito, dumaraan sa pagsubok at paghihirap ang mga tao, ang mga anak ng Diyos, dahil sa ating sariling kamalian? Yan ang unang katotohanan na dapat natin tanggapin. Na tayo po ay naghihirap ngayon dahil po sa sariling kamalian. Nagsimula po yan kay Adan. Okay, how about ngayon? May mga problema na sadyang tayo ang pumapasok. Kasi sabi ko nga sa inyo, may dalawang uri ng problema. Yung problema na o pagsubok na ibinigay ng Diyos. Eh, meron din yung problema na tayo mismo pumasok. Dahil nga, bakit yun? Dami-dami kong sakit ngayon. Siguro dahil sa sarili mong kamalian. Siguro nung kalakasan mo, at kayong kalakasan mo pa lang, galing mo magbisyo. Chain smoker ka. Mangiinom ka, siguro. Kaya, marami kang sakit ngayon. At magsisiman tayo, huli na. It is because we abuse our body. That is our own fault. Sarili po natin pagkakamali yun, mga kape. But still, ang maganda rito, pag natuto na tayo. Hindi katulad ng iba, pero de los Venos, nagkasakit. Dahil alam nila ang dahilan kung bakit nagkasakit sila ay dahil sa bisyo. Sila nagpahinga. Nagpa-doktor, gumaling, lumakas, ulit. Hininto ang mga bisyo. Pagkatapos na sila lumakas ulit, ang pangit dito na parte ng istorya nila, dahil malakas ulit sila, babalik ulit sila sa bisyo. What's the point? Diba? Hindi sila nag-learn. So what will happen next is that they will suffer more than they suffered the first time. Dahil sa sariling kamalian. So ngayon pa lang, mga kape, if you have these vices, kung meron kang mga bisyo, tigilan na natin bago pa mahuli ang lahat. Kung mahal mo ang pamilya mo, mahalin mo rin ang sarili mo. Alagaan mo ang sarili mo. Umiwas. Huwag mong sabing pakonti-konti lang, hindi po pwede iubra sa ganun. Nagsimula sa patikim-tikim, di ba? Ganun yun eh. Pakonti-konti lang yan. Pero maya-maya, maging abuse na yan. Maging abuse na yan. Kaya, iwas-iwas, mga kape. So, dahil sa paggawa ng sariling kamalian, minsan, may nga babaihan, katulad ng nasalubong namin, hindi naman nasalubong. Nandun kami sa Aurora Park, sa Lawag City Plaza. At habang nakatayo doon with my co-workers that time, way back 20 years ago,
if I'm not mistaken. Nandun kami sa Aurora Park. Nagdi-distribute ng babasahin, pamphlet, gospel tract. At meron siyang babaeng pumunta at lumapit. Tapos binigyan namin ng gospel tract. Yung pamphlet po. Tapos, bago siya bumaba at lumabas doon sa Aurora Park, doon po sa plaza ng Lawag, tumigil siya. Tapos bumalik. Pagbalik niya, umiiyak na. Umiiyak na siya. Tapos nag-abot ng pera, lalo yun, nag-abot ng pera. Sabi niya, brothers, maraming salamat at nabibigay kayo ng mga ganito. Alam nyo, noong kabataan ko, ganito lang ginagawa ko. Kunin nyo to pag merienda nyo sa McDo. Pero kami ay nagtataka, bakit ganun na lang siya? Ba't umiyak? Ang sabi niya, alam nyo, katulad ko rin kayo dati na nagdi-distribute ng mga gospel tract. Pero dahil sa kahinaan ko, ako ay nakapag-asawa ng mabuti, ay ng maaga. Ako ay nakapag-asawa ng maaga. At ngayon, hindi na ako nakakapunta ng church. Dahil ang pangasawa ko, hindi pareho ng pananampalataya. At hindi na ako pinapayagang magpunta sa church. Sa karat sariling kamalian. Pag-asawa ng wala sa panahon. Pag-asawa na hindi pa handa. Kaya ganun. Lalo-lalo na ngayon. Yung tinatawag nating teenage pregnancy, usong-uso ngayon. Yung pagpasok sa relasyon na hindi pa handa. Kaya mga kabataan, bago pa mahuli ang lahat, bago kayo magsisi sa huli, ngayon pa lang, isipin nyo ang mga magulang nyo. Isipin nyo ang mga mahal nyo sa buhay. Kung sa palagay nyo, nakahanap lang kayo ng totoong pag-ibig dahil sa lalaking nakilala nyo, sa babae nakilala nyo, nagkakamali po kayo. May nagmamahal sa inyo. Unang-unang sa lahat, ang Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Ayaw kanilang mapariwara. Though they are what we call sinasabing strict ang parents ko. Then thank God that your parents are strict. Pasalamat ka at stricto ang mga magulang mo because that is their defense. That's how they show their care to you. Hindi sa pinapatay nila ang joy mo. Hindi sila killjoy, but they are there to protect you. That is the responsibility of our parents. Mga kabataan, kaya wag po tayong pumasok sa pagkakamaling tayo ay mag-asawa ng wala sa lugar, wala sa panahon, dahil ang pag-asawa na kapaghihintay. And even to these people who have these issues right now, mga bisyo na yan, sariling kamalian po yan. Kaya ngayon pa lang, as you realize this message, please decide. Hindi ko sabihin sa iyo na unti-untiin mong tanggalin. As far as you know that it is not good, hindi naman naging agad eh. Nung bata ka, wala pa yan eh. Ginusto mo lang gawin eh. So, kaya mong gawin. Tanggalin mo na, kapatid. Okay? Bakit nga ba dumarating sa pagsubok at paghihirap at nakakaranas ng paghihirap ang mga anak ng Diyos o mga tao? Pangalawa, dahil sa pagtayo sa katwiran. For standing for what's right. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang pala sa bisyo, hindi lang pala sa tamang sa maling mga desisyon. Ito rin, kahit tamang desisyon pala nagkakaproblema. For doing what is right, for standing for what is right, then we will suffer this katawag na pagkakataon na mapahirapan at mausig with God. Yun po ang maganda rito. Though tayo ay inusig, tayo ay inabuso, tayo ay pinahiya, tayo ay pinahihirapan dahil sa pagtayo sa katotohanan o sa tama, enjoy po natin yan. Dahil meron tayong pagkakataong maranasan ito na kasama natin ang Diyos. Halimbawa na ito ay ganito.
nagtatrabaho ka bilang mga, halimbawa, ikaw ay CPA, o ikaw isang lawyer, ikaw isang empleyado, at sabihin na sa'yo ng boss mo, ganito ang gawin natin, dayain natin yung record para mas kunti ang babayaran natin sa BIR. Ikaw naman bilang anak ng Diyos, sabi mo, ay anak ako ng Diyos, hindi ko pwedeng gawin yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, magandang baunin nyo. Baunin nyo sa sarili nyo, isipin nyo, at lagi nyong isipin, at lagi tatandaan, anak tayo ng Diyos. So everywhere that we go, let us always put that in our minds. We are children of God. Anak tayo ng Diyos. Mga nanampalataya kay Kristo. And we are His. And He is ours. At ngayon po, yan. Anak ako ng Diyos, hindi ko pwedeng gawin yan. Anak ako ng Diyos, hindi ko pwedeng makipag-inuman. O, di ba? Para gano'n. And because of that decision, the people will do something that really hurts you. That will really hurts us. And what will happen? Maaaring dahil ikaw ay CPA o ikaw ay isang lawyer, dahil hindi ka sumunod sa kanilang gusto, they will fire you out from that company where ikaw ay kumikita o sumasahod ng malaki. And well, praise the Lord pa rin. Dahil nasubukan mo na tumayo sa katotohanan at alam mo, ang Diyos ang nawalhati dahil sa iyong ginawa. And thank God for that. Okay? Pangatlo, sa paggawa ng kasalanan, it's because of the sin, because of our fault, because of sa ating mga ginawa na hindi po karapat-dapat at hindi po katanggap-tanggap sa Diyos, tayo po ay nagkasala. Yun po ang dahilan. Kaya meron po tayong mga ganitong pag-uusig at paghihirap. It's part of it because we choose to sin against God. And let us remember, hindi po natin may pagkaila ang prinsipyo ng tinatawag na kung ano itinanim, yun din ang inyong aanihin. So, wag tayong magrebelde laban sa Diyos. Mga kakape, let us obey. Let us follow the commands of Christ. I mean, yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Bilang mga anak niya, dapat tayo tagasunod niya. Mga kakape. And lastly, ang oras po natin 6:29. And lastly, bakit dumaranas ng pagsubok ang mga tao at mga paghirap? Dahil ito ay para sa ating ikabubuti. So every time that these things will come to us, let us welcome them as friends. And let us deal with them nicely, with the right conscience. At ating alamin ang mga root cause nito. At ano yung gusto ng Panginoon na matutunan natin sa mga ito. That's what we should do. Hindi yung tatakbuhan natin sila, ay yan na sila, takbo. Habulin ka niyan. But instead, tandaan natin to, we cannot change the situations and circumstances that will come to our lives. But at least we can change our reactions. Okay? So, first of all, magpasalamat ka sa Diyos sa mga pagsubok na ito. And second, ask Him to help you. Not only that, sabihin mo kanina, Panginoon, binigay mo sa akin to, and you know kung ano ang dapat dito, ang dapat kong gawin. Turuan mo ako. I will give this to you. At ikaw ang magbibigay sa akin ng solusyon. Dahil ikaw mismo nakakaalam ng tamang gawin. And then, magpasalamat ka. At tandaan natin to. Lagi ko sinasabi ito. Ang taong mapagpasalamat, ang taong laging nagpapasalamat ay laging masaya. Pero ang taong hindi marunong magpasalamat, nako, mareklamo siya. Yan po ang katotohanan. So, tandaan natin yan, mga kape. Bakit tayo dumaan ng itong pagsubok, pag-uusig, paghirap sa buhay? Una, dahil sa sariling pagkakamali. Pangalawa, dahil sa pagtayo sa katwiran. Pangalawa, dahil sa paggawa ng kasalanan. At pang-apat, ang mga ito, ang dahilan ay para sa ating ikabubuti. Romans chapter 8 verse 28. Sa mga nagtiring note dyan, pasensya na po, hindi ko nasasabi yung mga verses.
Pero I'll try to copy all the text later at ilagay ko sa, magko-comment ako, ilagay ko doon yung mga text. Okay? Maraming salamat po sa inyo. So, ano ba dapat natin gawin? Cheer up. Patuloy lang tayo. Kailangan natin kasama natin ang Diyos. Maraming salamat sa Kanya. And God will help us through all these trials and troubles, testings of life. Our gracious Heavenly Father, we thank you very much, Lord, for your love. Bless ang mga nanonood at mga manood pa at makikinig pa. Help us today, Lord. Bless us today. Help us in everything. At sa mga matutulog na, please give them that sweet rest. At gisingin mo sila ng isang napakagandang umaga. Malakas na pangangatawan. Muli, Panginoon, bless all the birthday celebrants today. At maraming salamat po sa pagkatong ito. Kami po inyong patawarin sa lahat po na aming mga nagawang kasalanan. Thank you very much, Lord, for this time. Help us, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kape. This is the birthday song for the birthday celebrants. Maraming salamat sa pagsama. Kita ulit tayo bukas, mga kakape. Ayan po. Happy birthday, Brother Dong Ferreira. Sila po sa Bagudpod. Happy birthday, Brother Edward Kua. Happy birthday, Myril Balanay. Happy birthday, Jeline Kayla Alonso. Happy birthday, Raquel Walter Pais, Sister Raquel. Happy birthday kay Maria Des Alonso. Happy birthday kay Raquel Gaviral Pakli. Siya na yun. Crisel Angelica A. Palaganas. Kay Miss Palaganas, Crisel Angelica, happy birthday. Kumusta kay Pastor Arvin? Kay Chel Maris Jose, happy birthday. Kay Maria Lourdes Kalawagan Alonso. Okay, manang na nandyan sa Sito 3. Lisa, maraming salamat. So, Maria Lourdes Kalawagan Alonso, happy birthday. And kay Brother Dong Ferreras, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you very much, Sonny Boy. Brother Marcelino Gutierrez, thank you very much. Good morning. Merculina Didison, good morning. Good evening, Pastor. Yes, at dyan sa Taif, maraming salamat. Sister Merculina Didison, dyan sa Taif, Saudi Arabia. Thank you very much. Ma'am Deborah Pedro Valdivino. And this time is brought to you by Alkaline Vitamin C. Ayan, 6:35 a.m. Okay. Pres Edward Holywick, maraming salamat. Sir Mina Pascual, maraming salamat. Telma Harapal Conedilao, maraming salamat po, ma'am. Yes, Pastor, no talaga nga napasnek ka nga agkalalag kaya nagserbi ken apo oray kasano kadagsen ti problema nga sumangbay ken ka amok nga di nat ka baybay ti apo basta agtalik ka lang kanya na. True po yan, Ma'am Telma. Princess Lagua Marcos, thank you very much, from Hawaii. Yan. Si Princess Lagua Marcos, isa din sa mga kabataan na tinuturuan natin dati noong panahon. Maraming salamat, Princess. Konsyal Richard Adcheta, maraming salamat. God bless you. Manang Juicy Ragasa, thank you very much, Manang. And of course, sa mga barangay tarot natin na masisipag, maraming salamat po. Primrose Mandalan, sister, maraming salamat. Sir Renato Domingo, dyan po sa Hawaii, thank you very much. Manong Nato Domingo, dyan po sa Hawaii, thank you very much. And kay Grami Karame, maraming salamat. Good morning to Brother Ralph and everyone. Thank you so much, bro, for your unending prayers. Bro, at sa ating lahat, mga kapit. Thank you very much, Grami Karame. Marjorie, Jeff Alonso Cas, maraming salamat. Okay, Manang Louis Respicio, Jennifer Sagon, at sa lahat ng mga kasama natin ngayon, Fredalyn Patok Pascual, maraming salamat po sa inyo lahat. Please don't forget to share ang ating pong video, mga kape, nang ma-reach po ang ating po mga friends sa Facebook. At saka if
feel free to visit also our YouTube channel at mag-subscribe po kayo doon dahil lahat po ng ating pong mga videos dito live, binabato po natin doon para sa ating compilation. Okay, maraming salamat po, Rough Rock TV. Makita nyo sa mga link na ililagay ko mamaya dyan sa Facebook, sa Wulco. Maraming salamat po. Sana'y marami pang birthday ang abutin mo. Happy, happy birthday. Okay, muli mga kape, panahon na para magpaalam. Ngayong araw na to, si Brother Rabbit, si Gagawad Paeng. At lagi nagsabi sa inyo sa lahat ng sitwasyon na dumating sa ating buong buhay, huwag po natin kalilimutan, unahin po natin ang Diyos. God first. Okay? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, pray for our family, the community. Let us pray for our country and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay and I love you.